Good morning, good day, church day, Lord day. I'm Brother Cesar Capistrano. Muli na naman pong magsishare sa inyo ng Word of God. Ang ating pong topic sa araw na ito, saan napupunta ang kaluluwa ng mga taong nagpapakamatay? Ating pong aalamin yan. Ito pong topic natin sa araw na ito ay request po ng ating isang kaibigan from Cagayan de Oro. Kasi po ang kanyang kaibigan ay nagpakamatay. Kaya po nag-message po siya kung saan ba napupunta ang kaluluwa ng mga tao nagpapakamatay. Atin pong aalamin yan. Bago ko po basahin ang talata, ay tayo po ay manalangin muna. Diyos amang nasa langit, makapangyarihan sa lahat, sambahin ang ngalan mo. Diyos Ama, maraming pong salamat sa gabay, biyaya po na pinagkakalob niyo sa amin, sa bawat isa sa amin. At sa muling pagdilat po ng aming mga mata ay napakalaking biyaya po ito para sa amin, Diyos Ama. Magagampanan na naman po namin ang aming tungkulin para sa aming sarili, para sa pamilya, para sa trabaho. Patawad po, Diyos Ama, kung kami po ay nagkukulang po sa inyo, Diyos Ama. Kaawaan niyo po kami. Papasukin niyo po sa amin ang iyong presensya upang sa ganun po lubos namin maunawaan, maintindihan po ang iyong salita na buhay at makapangyarihan. Sa ngalan ng Panginoon Jesus, Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo. Napakaganda po ng ating topic sapagkat ito po ay request from Cagayan de Oro. Isang ating kaibigan na nag-request sa kadahilan ng gusto nyo alamin o magkaroon ng kaalaman saan ba mapupunta ang kaluluwa ng mga taong nagpapakamatay. Meron po tayong dalawang talata sa araw na ito. Akin na pong babasahin ang unang talata ay nasa Exodus chapter 20 verse 13. Verse 13. Huwag kayong papatay. Amen, brother and sister. Sa nabasa natin talata, pinagtitibay na huwag kayo papatay. Ito po ay kautusan ng ating Diyos amang nasa langit. Akin naman pong babasahin ang pangalawang talata ay nasa Mateo chapter 5 verse 21. Verse 21. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay, ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Amen, brother and sister. Napakaganda po ng ating nabasa mula sa Biblia. Pinagtitibay po sa atin mga nabasa mula sa Biblia na huwag po talaga tayong papatay. Sapagkat tayo po ay mananagot sa hukuman, isang mabigat na pagkakasala, paglabag sa kautusan ng ating Diyos amang nasa langit ang pagpatay. Doon po sa katanungan ng ating kaibigan from Cagayan de Oro, mananagot po sa hukuman mga taong nagpapatiwakal o nagpapakamatay sapagkat sila mismo na binigyan ng buhay ng ating Diyos amang nasa langit, na tayo mismo na nilikha ay pinatay natin ang ating sarili. Tayo po ay nagkasala sapagkat mismo tayo na may-ari ng ating katawan ay ating pinatay. Ang mismong sarili natin, pinatay natin mismo ang ating buhay. Ito po ay pagkakasala sa ating Diyos amang nasa langit sapagkat sa mga nabasa nating talata na huwag kayong papatay, huwag kayong makamatay. Doon po kasi sa nangyari sa kaibigan ng ating kaibigan from Cagayan de Oro, ay mismo siya, ay pinatay niya mismo ang kanyang sarili.
Kaya nasakop po siya ng kautusan na huwag kang papatay o makamatay. Doon po ay nagkasala na po siya. At sa nabasa nating talata na mananagot sa hukuman. Kaya po sana kung meron man tayong dinadanas na hindi maganda sa ating buhay, ay manalangin po tayo, magdasal. At ingatan natin ang ating sarili na sa mga bawal na bisyo o sa mga bawal na pagkain upang tayo po ay magkasakit, kasi minsan po ang kadahilanan ng mga taong nagpapakamatay ay meron pong sakit na malubha na hindi na makayanan nila ang kanilang sakit. Kaya sila mismo ay yung sarili nila ay kanila namang kinikitin o pinapatay na upang malampasan na ang sakit na dinadanas nila. Meron naman pong mga tao na nagpapakamatay dahil sa stress, mga niloko ng asawa, o mga kadahilanan na mabigat na problema, kaya po sila ay nagpapakamatay. Brother and sister, kung tayo ay dumadanas naman ng mga ganitong mga problema, ay huwag mo po nating kikitilin o papatayin ang ating sarili, sapagkat tayo po ay magkakasala sa ating Diyos amang nasa langit. Ang napakahalaga ay tayo lumapit sa Diyos, magdasal, manalangin, upang sa ganun po ay tayo ay magabayan ng ating Diyos amang nasa langit at malampasan kung anumang klaseng pagsubok na dumarating sa ating buhay. Hindi naman po ibibigay sa atin ng Diyos ang mga ganitong klaseng pagsubok kung hindi natin kayang malampasan. At huwag naman po natin kikitilin o papatayin ang ating sarili, sapagkat tayo po ay magkakasala. Kaya sa ating kaibigan na nagtanong kung saan mapupunta ang kaluluwa, siyempre po ay sa impyerno. Dahil siya ay nagkasala, pinatay niya mismo ang kanyang sarili. Pero ang Diyos naman ay may sinabi na sa paghuhukom, tayo po ay sabay-sabay na pagbalik ng ating Panginoong Jesucristo, lahat po tayo ay sabay-sabay na haharap. At sabay-sabay tayong husgahan o bibigyan ng paghuhukom. Ibig sabihin po ng paghuhukom, lahat ay lilitisin kung saan ka mapupunta, kung sa impyerno o sa langit. Kaya po, doon po sa mga taong nakakilala na sa Diyos, hindi lumalabag sa kautusan ng Diyos, hindi namimerwisyo ng kapwa, napakaganda po niyan. Doon naman po sa mga taong walang ginawa kundi manloko ng kapwa, lumabag sa kautusan ng ating Diyos amang nasa langit. Ayan po, lahat po tayo lilitisin sa pagbabalik po ng ating Panginoong Jesucristo. Yan, dapat po talaga tayo po ay manampalataya, sumunod sa kautusan, sumunod sa aral ng ating Panginoong Jesucristo, upang sa ganun po sa pagdating ng pagliliti, sa pagdating ng paghuhukom, tayo po ay makasama sa kaharian ng ating Diyos amang nasa langit. Napakaganda po ng ating topic. Magtatapos na po ang ating topic. Tayo po ay manalangin muli. Diyos Ama, maraming pong salamat. Napagpakinggan mo po kami ngayong salita na buhay at makapangyarihan na nagbibigay lakas po sa aming katawan, Diyos Ama at Espiritual. Maraming pong salamat. Sa ngalan ng Panginoong Yesus. Amen. Brother and sister, magandang araw na naman po ng linggo.
Lagi po tayo mag-iingat at magdadasal. God bless to all.